morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ikalan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ni Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, igumising ka pa, huminga ka pa, at sana panood mo ang vlog ni Sir Ivan, okay? Baga sa mga kabayan, para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa kalang trabaho, at kung wala po, galang sila mga trabaho, welcome dito sa Sting panibagong episode, panibagong balitaan, dito sa Sting channel sa Jarabe TV. Kung sa mga kabayan, pag-usapan nun natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw, as usual mga kabayan, i-greet muna natin po ating mga kabayan, mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So nandito po sa ating listahan, i-greet natin ang belated happy birthday si Ma'am Elina Camara Lopez. Happy birthday also kay Esme. Siya po ang wife ni Bagis Hero. And advance happy birthday kay Ruel Acobera. Siya po ang husband ni Ma'am Wilmeli Acobera. And of course mga kababayan, sa mga kababayan natin na merong sakit, sana gumaling na po tayo. At saka importante mga kababayan ay hindi po tayo mawalan po na pag-asa at saka mag-pray po tayo araw-araw. Okay? So isa po sa pag-usapan mga kababayan, meron kasi akong nabasa ng mga comments sa ating last vlog at saka the other vlog mga kababayan na kung saan tungkol dito sa isang OTS personnel na nagnakaw po ng $300 doon sa NAIA mga kababayan. Di ba kinain niya yon? At saka ang tawagan natin mga kababayan, chocolate money, kasi nga di ba iginit niya na chocolate daw ang kanyang kinain mga kababayan. Ngayon, ipinagsisigaw po ng mga Pilipino na sana kapag ganyan po ng mga insidente na hindi maganda mga kababayan, yung mga akusado kasi dapat ipakita po in public ang kanilang mukha mga kababayan na hindi po tatakpan. Ngayon, good news mga kababayan kasi nakapag-provide tayo na isang picture galing po mismo sa CCTV na walang takip mga kababayan. Mamaya ipapakita natin yan, and plus pag-usapan rin po natin itong napakainit po na bangayan ni Congressman Janet Garin at saka ni Raul Manuel mga kababayan doon po sa Kamara, yung tungkol po sa budget ng CHED mga kababayan. At doon po sa kanilang bangayan, nakita ko na kung sino dito ang totoong diktador mga kababayan. Meron siyang hiningi po na listahan itong si Raul Manuel kababayan kay sa mga CHED kung tungkol dito sa mga budget kung saan daw ito inilaan. Meron siyang listahan kasi alam po ni Raul Manuel na doon po ito inilagay sa mga private or malalaking private schools yung budget ng CHED. Sabi niya na instead daw na mas efficient daw na doon po ilagay sa mga state universities mga kababayan. Ngayon naalala ko po na ito pong si Raul Manuel ay meron po itong meron siyang eskwelahan na doon po sa UP mga kababayan. Di ba napag-alaman natin na yun po ay isang recruit na eskwelahan para po ipasok doon sa mga PNA mga kababayan, recruitment nga. Doon po natin nalaman na itong si Raul Manuel ay meron po siyang agenda, personal agenda, baka siguro mga kababayan, gusto niyang malagyan po ng or mabigyan po ng budget yung kanyang school. Hanggang po pasok dito yung usapin tungkol sa martial mga kababayan kasi nga tinanong niya itong si Garin ni Raul Manuel kung sana daw ituturo dito sa mga tertiary levels yung martial law mga kababayan. Sinagot siya dito ni Garin na sabi niya nandun na po at noon pa man nandyan na talaga at talagang itinuro ho yan sa mga estudyante po yung tungkol sa martial law. Alam niyo mga kababayan, nag-insist dito si Raul Manuel, gusto niyang malaman paano daw itinuro po yung martial law doon sa mga estudyante at gaano daw kahaba ang pagtuturo ng martial law sa eskwelahan mga kababayan. Doon na medyo uminit ang ulo ni Garin hanggang sa umabot po yung kanilang bangayan at talagang in-stop mga kababayan, in-stop po yung hearing kasi nga masyadong mainit na, kaya nag-decide na po yung majority leader na i-stop lang muna. Grabe mga kababayan, talagang napalakpak doon si Sir Ivan sa ginawa po ni Garin at doon nahubaran po itong si Raul Manuel na siya po dito ang totoong diktador mga kababayan. Ipapakita natin yan mamaya.
And guys, pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol sa sa kumalat kasi dito sa Saudi Arabia, kahit doon sa ibang lugar mga kabayan, sa like for example sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar, or even sa ibang country, tungkol dito sa paggamit po ng mga contactless card mga kabayan. Di ba high-tech na tayo ngayon? Every time na pupunta tayo doon sa mga groceries or doon sa mga kainan mga kabayan, na instead ng ating mga card ay swipe na lang, contactless na ang ginagamit mga kabayan. Ganun-ganun na lang po. Ngayon, meron kasing insidente na kung saan nangyari dito sa Riyadh, Saudi, at saka talagang na-experience ho yan na Sir Ivan mga kabayan. Meron kasi mga scammers, mga budol-budol po na mismong lokal ng Saudi Arabia ginagawa ito. At marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi ito marandalang bawa ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ito mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hard to makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip natin mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Ako mga kabayan, so before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita, meron lang muna akong sasagutin mga kabayan, yung tungkol po sa piso exchange rate na laging ipinapakita araw-araw, di ba sa ating intro? Kasi nagtanong sila mga kabayan, I think 6 yata lahat. Sabi na, Sir Ivan, saan ko daw nakuha ang exchange rate na ipinapakita ko dito araw-araw? Actually, yan po'y galing po sa global market mga kabayan. At saka isa po dito sa source po na kinuna ng taga News 5, galing po yan sa Bankers Association of the Philippines. Kahit kahit titingnan niyo po yung report nila, yung exchange rate po doon sa Manila Bulletin, sa ABS-CBN at saka doon po sa Inquirer mga kabayan, kasi nagpo-provide rin po sila araw-araw ng ganitong report. Ito like for example po, ipapakita ko sa inyo na 56.795. Ang tanong kasi mga kabayan, bakit magkaiba daw yung exchange rate na ipinakita ko dito versus doon sa mga sa mga stall kung saan magpa-exchange sila dito ng kalang pera makabayan. Bakit daw magkaiba? Well, ayaw ko dito na magaling makabayan kasi ang makapagsagot niyan, yung negosyante, siyempre, di ba yung business nila ng exchange rate doon sa mga stall po kung saan pinupuntahan natin, like for example, dyan po sa airport. Kasi makabayan sa totoo lang, hindi ko rin alam yan at hindi ko masasagot yan. Ang makasasagot niyan, yung makabayan natin na nagnegosyo or yung mga tindira na nandyan po sa stall kung saan makapag-exchange tayo ng ating pera makabayan. Business naman kasi yan. So kahit titingnan nyo po dun sa Google or sa global markets or dyan po sa Bankers Association of the Philippines, ang exchange rate doon na nakalagay iba po sa kanila makabayan kasi nga business ho yan. So sila lang po dito makasunggot. Siya nga pala, hopefully meron tayo dito na viewers na nagtrabaho po dyan po sa mga stall na exchange rate or pagpalitan ng pera makabayan. Sana please pakisugot naman po at babasahin niya ni Sir Ivan para alam ho namin kung paano nyo kinumpyot yung exchange rate nyo dyan, bakit makaiba po doon sa nire-research namin sa Google. Okay, so dito tayo makabayan sa balita po ni PBM kasi nakita natin sa balita na namimigay naman po siya dito ng sako-sakong bigas, yung smuggled rice makabayan. Ipinamigay niya dito sa ating makabayan at saka meron po siya ditong report. Saka sinabi niya na yung mga smuggler at saka yung hoarders na binibigyan nila ng 15 days makabayan na makakasagot dito at makapagbigay po ng mga dokumento. Sabi niya, dapat iklian daw to 7 days. Ito po yung good news. Para marami pa dito madakip agad makabayan ng mga hoarders at saka smugglers kasi nga pasaway sila dito at pabigat po sa Pilipinas. So, for more details, let's watch this. Nainip na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa masyadong mahabang palugit na binibigay sa mga pinag-iinalaang smuggler. Git niya, madali lang namang maglabas ng dokumento kung legal talaga silang nagnenegosyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Ito ang isa sa mga pinalakpakang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo. Pero makalipas ang halos 2 buwan, naiinip na raw ang Pangulo sa haba ng panahong binigay sa mga hinihinalang smugglers para patunayang sila ay mga lehitimong importer. Sa ilalim ng RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, may 15 araw ang sinumang kinukwestiyon ng Bureau of Customs na umapela. Pero giit ng Pangulo, tumatagal lang ang pagtugi sa smugglers at hoarders sa haba ng palugit nila. Pangamba niya, baka makalusot lang ang mga ito dahil sa haba ng palugit na binibigay ng batas. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento eh. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Una nang sinabi ng Malacanang na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Pero may mga smuggler at hoarder na minamanipula ang supply para tumaas ang presyo. Ito rin ang nag-udyok sa Pangulo kaya siya na mismo ang nagpatupad ng price ceiling sa regular at well-milled rice. Kung ako lang, ayokong pakialaman ang merkado. Ngunit hindi naman tama ang takbo ng merkado dahil kinakalikot nga ng mga hoarder at saka ng mga smuggler. Bukod sa price ceiling, ipinamahagi na rin ng gobyerno ang mga nakukumpiskang smuggled na bigas ng Bureau of Customs bilang ayuda. Kanina, personal na ipinamigay ng Pangulo sa General Trias Cavite ang 41,000 sako ng smuggled rice sa ilang benepisyaryo ng 4Ps. Mga nasa batyan na kontrabando ng customs sa Zamboanga. Pinahihirapan ng taong bayan para lang kumita, para lang magpayaman. Naghihirap na nga lahat, tapos ganyan ang gagawin pa. Kaya sabi ko sa ating mga ahensya, lahat ng iba't ibang ahensya, tignan ninyo ng mabuti at maghanap kayo, tignan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Ngayon, yun na nga nangyari. At nag-imbestiga, marami na po, siguro nababalitaan naman ninyo, na merong marami na yung nahuhuli, marami na yung nakikita, medyo natigil ang mga smuggler. Siyempre, sumusubok pa rin yan, pero binabantayan namin ang gusto. Bago mong huhulihin, nasa batas, kailangan yung importer ay kailangan patunayan within 15 days na legal yung kanang in-import. Kaya medyo natagalan dahil inantay pa natin yung 15 days. At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento eh. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Para, sabi ko, baka kung anong mangyari yan, mailulusot pa nila yan. Kaya sabi ko, gawin natin ang lahat para makuha na ng pamahalaan, makuha na ng Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs naman ay ginawang yung nakuha na bigas na ito ay binigay na donasyon sa DSWD. Kaya ang dinaanan namin sa pagbigay ay ang 4Ps. Ginamit natin yung listahan ng mga 4Ps. Sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, pinag-aaralan na nila ang iba pang pwedeng hakbang bilang alternatibo sa price cap. Sa ngayon, hindi pa masabi kung hanggang kailan ito ipatutupad sa merkado. It's temporary. So as soon as we can see a better option of addressing that and we have achieved already the objective, then it should be lifted. Yan mga smuggler, mag-smuggle pa kayo para marami pa po mga sako-sakong bigas na may bigay dito sa mga kababayan natin, di ba? At least nakakatulong ng konti yung smuggler mga kababayan. So anyways, jump na rin po tayo sa programa po ni PB mga kababayan, yung Bagong Pilipinas. Kasi nga umarangkada na at nagpunta-punta na doon sa mga probensya. Para malaman ho natin, let's watch this!
upang mailapit ang mga serbisyo at programa ng mga ahensya ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kasado na ang paghahanda para sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa weekend. Humingi tayo ng update mula Tolosa, Leyte. Si Mela Lesmoras para sa update. Mela. Yes, Dayan, kasado na nga ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa iba't ibang panig ng Pilipinas ngayong weekend. At dito nga sa Tolosa, Leyte, nakahanda na rin ang mga booth. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., idaraos ng pamahalaan ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ngayong Sabado at Linggo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang na riyan sa Ilocos Norte, Camarines Sur, Davao City at dito nga sa Tolosa, Leyte. Sa ilalim ng inisyatibong ito, target ng mga otoridad na ilapit sa ating mga kababayan ang nasa 50 programa at serbisyo ng gobyerno. Tulad ng social services, hatid ng DOH, DSWD, Department of Agriculture at iba pang ahensya. Ang livelihood and educational opportunities, hatid naman ng DOLE, TESDA, DTI, CHED, DOST at iba pang sangay ng gobyerno. Regulatory functions, kasama naman ang PNP, DFA, PSA, LTO, NBI at PRC at iba pang serbisyo na mapakikinabangan ng ating mga kababayan. At Dayan, para sa mas marami pang detalye at maipaliwanag sa ating mga kababayan, ngayon ay makakasama natin, Sir, si Attorney Mark Stephen Reyes, National Secretariat ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sir, kayo na nga mismo magsabi, just to give us an overview, ano nga po ba itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at ano ang dapat abangan ng ating mga kababayan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair po ay it's a 2-day caravan, no, which will bring the government services and programs closer to the people. Opo, lahat po ng mga programa, mga serbisyo ng ating pamahalaan ng gobyerno, ilalapit po natin doon sa ating mga kababayan. 2 araw po ito, no, ngayong weekend, September 23 and 24, ito po ay gaganapin nga sa nabanggit na 4 na probinsya, no. Pero iikutin nito ang buong Pilipinas, no. Lahat ng probinsya madadaanan po nitong serbisyo fair na ito po. Opo, at napakaganda. Dito, sir, sino po yung mga opisyal na abangan natin dito sa Tolosa, Leyte? Dito po sa Tolosa, Leyte, ang alam ko, dadating dito po ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, at marami pa pong ibang mga cabinet secretaries ang dadating bukas, no, dadalo at sasamahan po tayo sa pagbubukas nitong ating Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Opo. At panghuli na lang, Attorney Mark, syempre yung ating mga kababayan na excite na ano ba yung kanilang dapat gawin or dalhin, ano po ba yung requirements? Oo. Kailangan lang po nating mag-register sa lahat po ng mga gustong maka-avail, no, ng mga serbisyo at mga programa na nandito po, no, sa Serbisyo Fair. Kailangan lang po nating mag-register sa portal, no, sa registration portal. Matatagpuan po ito sa Facebook page ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pwede po nating i-scan, pwede din po nating i-click, no, yung link kung saan magre-register po tayo. Tapos after po nating mag-register, bibigyan po tayo ng ID. Pagpasok nyo po dito, dadalhin na po kayo kung saan pong ahensya ang gusto ninyong puntahan at maka-avail ng services ng gobyerno. Ayan po. Opo, nako, maraming salamat, Attorney Mark Stephen Reyes. Siyempre yung ating mga kababayan, nako, ano pang hinihintay nyo? Talagang tangkilikin na natin itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair this weekend na yan. Maraming salamat po, sir. Balik sa inyo, Dayan. Mela, so ang unang arangkada nitong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dyan sa Tolosa, Leyte. Saan-saan kaya yung sunod na mga lugar kung saan pwedeng maka-avail ng serbisyo yung ating mga kababayan dyan sa Serbisyo Fair na yan? Meron na bang schedule na pwedeng i-check para abangan na nung ating mga kababayan, Mela? Yes, Dayan, alam mo ang sinasabi nga ng National Secretariat ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, talagang iikuti nila yung buong Pilipinas. Kung yung ating ibang kababayan ay nag-aabang, sana mapunta rin sa kanilang probinsya. Naku, wag po tayong mag-alala dahil talagang pupuntahan isa-isa ng ating mga otoridad itong iikot nila itong caravan natin na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sa ngayon, Dayan, no, dapat din nating abangan yung mga speech na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo na siyang mamumuna dito sa programa para malaman din natin kung ano pa yung mga susunod na probinsya. Pero ang tinitiyak nga, Dayan, ay talagang ito ay hindi naman magtatapos sa mga lokasyon ngayon dahil meron pang mga susunod at talagang lahat ng lugar sa bansa ay ikutin din nila para lahat ng ating mga kababayan ay makinabang. Dayan?
Okay, so ulitin na po natin, sa ating mga kababayan po na nandyan sa Pilipinas, i-take advantage po natin ang ganitong klase ng mga programa ng gobyerno. Anyways, libre naman po ito mga kababayan. So all you have to do, mag-register lang po tayo sa portal sa Bagong Pilipinas mga kababayan. Programa ho yan ni PBBM. So dito po sa mga anti-Marcos, in a way, you can join also. Para sa atin naman ho lahat, wala naman pong pinipili yan. Kahit ganun kayo, kahit ayaw nyo sa mga Marcos, libreng-libre ho yan para sa inyo. At saka welcome po ang lahat, okay? So anyways, jump na tayo dito sa issue po o sa banggaan ni Congressman Janet Garin versus kay Raul Manuel mga kababayan. Dito, makikita na natin kung sino ang totoong diktador mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Kaya, Madam Speaker, tingin natin para mas maging maayos yung paggamit ng government funds to help our students, I think na yung mga pondo na napupunta doon sa malalaking mga private schools, mas efficient sana na magamit ito sa ating mga state universities and colleges. With that, Madam Speaker, can we request for data from the Commission on Higher Education, ang breakdown po ng slots and beneficiaries ng tertiary education subsidy across all higher education institutions and technical vocational institutions. Di sa higher education, kasama po dyan SUCs, LUCs, and private schools. Para po mas maaral talaga natin saan napupunta ang pera ng pamahalaan. Can the Commission commit to furnishing those data to our office, Madam Speaker? Madam Speaker, on the issue of government funds being spent on private higher educational institutions, we actually submit to the wisdom of the Honorable Raul Manuel. At tama po kayo na kung saan maraming mahihirap, ay doon tayo mas tumugon at tumulong. On another data request, Madam Speaker, ang request po natin on data regarding tuition and other fee increases, may we know through the good sponsor kailan po maaaring ma-submit ng Commission on Higher Education ang data na ating hiningi noong committee level budget briefing ng Komisyon. Yeah, Madam Speaker, distinguished colleague, if this is related to the institutions that increased their tuition, the CHED family submitted? Ang nasubmit po ng Commission on Higher Education is an assurance that they will submit soon. Kaya ang follow-up po natin, Madam Speaker, ay how soon is soon. At least on record po malaman natin kailan maaaring masubmit ang data sa atin. We commit to submit tomorrow, Madam Speaker. On another topic regarding martial law education, ang naging tugon po dito ng Commission on Higher Education is pwedeng ipasok sa peace education ang pagtuturo ng martial law sa tertiary education. Madam Speaker, meron po bang syllabus or common guide ang Commission on Higher Education na nilatag o binahagi sa ating mga higher education institutions? Madam Speaker, distinguished colleague, actually it's contained in CHED Memorandum Order number 20, series of 2013, or the General Education Curriculum, which actually entails holistic understandings, intellectual and civic competencies in readings in Philippine history. Madam Speaker, we want to check kung sapat ba talaga ang ganong pamamaraan para matiyak natin na hindi nabubura sa collective consciousness na ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ang mga nangyari sa ating bansa noong panahon ng diktadurang Marcos Sr. Kaya may guide ba ang CHED halimbawa sa peace education o sa Philippine history? Saan po dyan ang tungkol sa martial law? Meron din po bang report or at least compilation ang commission sa ating mga paaralan? Paano ba talaga tinuturo ang topic na iyon? Well, Madam Speaker, distinguished colleague, with the course Readings in Philippine History, it's actually incorporated there. And all students in higher education are appraised of the martial law, including narration and accounts of lives and experiences of people. So it is already there. Unfortunately, we can't control the minds of the people because
the new generation, especially if they are aware of the services and the economic upliftment of their lives, said matter does not seem to gain interest in them. So I believe that's the problem, Madam Speaker, distinguished colleagues. So ang problema doon is hindi natin kasi pwedeng ipilit na magkaroon ng interest yung karamihan ng ating mga estudyante na wala ng interest sa usaping ito. Madam Speaker, nasa responsibilidad po natin sa pamahalaan at mandated din po ito ng batas na kung hindi agad nakikita ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng ganong topic, then tayo po ang dapat magpakahusay sa maayos na pagtuturo nito. Kaya naman, Madam Speaker, halimbawa, namomonitor po ba ng commission ilang hours ito tinuturo sa ating mga paaralan? For example, yung subject na yan sa buong semester, ilang araw, gaano po katagal ang ina-allot sa pagtuturo po niyan? Madam Speaker, distinguished colleague, yes, nakikita, namomonitor at ini-implementa. However, as I have mentioned earlier, the problem here is the professor, the teacher, or the school can just teach it, advocate it, but they cannot force their students to have it as an advocacy, because as what we have been seeing in the current generations, those topics does not seem to gain interest in them, kasi mas gustong matutunan ng ating mga estudyante ngayon paano ba sila magiging mas competitive after finishing their studies. So, Madam Speaker, distinguished colleague, with due courtesy, we cannot force the topic on those who do not want it to be part of their lives, because they are more interested in topics that will uplift their personal competitiveness in this globally competitive world. Madam Speaker, 2 points. Una po, hindi naman dapat natin pinagbabangga kung ano yung mga practical na skills or learnings na dapat makuha ng ating mga estudyante dun sa pag-aaral ng kasaysayan. Kasi magkarugtong po sila, Madam Speaker. For example, kung hindi naunawaan ng ating mga kabataan na delikado yung leadership na nakasentro lang sa iisa o iilang tao, when they enter government, hindi po sila magiging conscious, no, na dapat if they are a government official, ayusin din nila. If they're in the private sector, hindi po sila mag-take advantage sa ibang mga tao. So, ang history po natin, Madam Speaker, crucial siya na bahagi din ng paano in the future ay magiging maayos na citizens yung ating mga kabataan. And again, Madam Speaker, ang question naman po natin, this is based on actually the mandate of our agencies na bahagi po ng edukasyon at kasama po doon ang commission. Kaya to wrap up on that topic, Madam Speaker, may we get the report or compilation of CHED, kasi na-mention naman po, na-monitor paano ito na-implement. Then can we also add that to our request? No? Ang ganong report po ng paano ito na ituturo. Yeah. Madam Speaker, distinguished colleague, academic freedom is something that we should all respect. Hindi po nawawala yan, nandoon po yan sa readings in Philippine history, the narrative is there. However, the context of ito ba ay delikado, ito ba ang tama, ito ba ang mali, is based on the individual academic freedom of each student. We are not teaching them, our institutions are not teaching them to choose one over another, but it is their choice whether they will believe in that, whether they will have particular interest or that, or whether they will listen to it but move forward and look for ways that are of interest to them. And as what the CHED has been reporting, ang mas particular pong interesado ang ating mga estudyante ngayon ay kung ano ang kanilang gustong malaman para yung sarili nila ay maging globally competitive. So I believe, Madam Chair, distinguished colleague, that is actually a challenge now for those who believe in the narrative na ito ay delikado, because we cannot enforce it on our students because of academic freedom,
it can be told, the narrative can be said, but it is their decision whether they are interested or not. We cannot enforce our young generation to focus on the narrative of martial law because the new generation are more concerned on their profession. Madam Speaker, hindi po nasagot yung ating tanong and it seems like CHED is being too defensive. Atin lang naman po, batay sa batas, nasa batas po na dapat tinitiyak ng CHED na naituturo yung topic. At gusto lang naman po nating malaman kung paano ba talaga ito na-implement sa ating mga paaralan. Yun lang naman po, Madam Speaker. And we don't have to proceed to debates if the topic is relevant or it should be taught kasi it is relevant and it really should be taught. At ang tinatasan na lang natin, Madam Speaker, yung implementation na ang nakapanguna doon ay yung CHED. So for us to wrap up on this topic, again, Madam Speaker, I would like to request a report from CHED kung paano nila na monitor na nga yung implementation ng pagtuturo ng martial law sa ating mga higher education institutions. Can we get that commitment? Madam Speaker, distinguished colleague, with due courtesy to Kong Manuel, nasagot ko po ang tanong niya. It is being taught, the narrative is there, it is under the course, readings Speaker, in Philippine history. Madam Speaker, as the sponsor, I have to answer to his question because hindi po pwedeng sabihin, hindi ko sinagot, sinasagot nga. But we cannot dictate on our people to follow the narrative. It is there, it is being taught, it is being said. If they are interested or not, then the challenge remains there. Hindi po tayo pwedeng maging diktador na pipilitin natin silang magbigay ng laan ng tiyempo sa topic ng Philippine history in relation to martial law if they so refuse. So maybe our honorable colleague, Madam Speaker, can propose ways on how to entice our people, especially the younger Madam Speaker, generation. my question is not being answered. Nagre-request lang po tayo ng report. For example, sa isang SUC, paano nila na ituturo. Sa ibang mga private schools, paano din natuturo. Yun lang po kasimple ang tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, simple po ang sagot nga. Tinuturo, nandiyan siya sa lahat ng paaralan dahil nasa kurso Madam Speaker, siya I'm asking for ng a written readings in report from Philippine CHED. history. Can CHED provide a written report, Madam Speaker? What written report, Madam Speaker, does the distinguished colleague want? Does he want to have a copy of the course, readings in Philippine history, including of what is narrated there? Well, what report does he want? Because if the report does he want is how many students are well aware of this, then we have to conduct a survey. And the government cannot spend money on that, Madam Speaker, I'm not asking for that. I wanna know, for example, sa ating mga SUCs, ilan ba talaga ang nagtuturo at how long yung time na inaalat nila para ituro yan. Sa mga private schools natin, ilan din yung nagtuturo, gaano katagal tinuturo. Ganon po kalinaw ang ating request, Madam Speaker, distinguished colleague, malinaw nga ang sagot. Lahat na nagte-take ng course ng readings in Philippine history, tinuturo yun kasi ando dun yun nakataad. How long do those schools teach the topic, Madam Speaker? Madam Speaker, distinguished colleague, that is a course. So if we're going to go one by one and ask each teacher, ilang oras or ilang minuto ka Yes, we have to, Madam Speaker. That is part of our job to monitor how subjects Madam are being Speaker, taught. distinguished colleague, I'm really sorry. Pero sa napakarami ng kailangan ng ating mga estudyante para makapag-aral, we cannot just let our CHED officers go and monitor every school and be a timekeeper kung ilang oras pinag-uusapan ang martial law. Madam Speaker, why is Because we have CHED to teach evading them, from Speaker. doing its job? Ang simple lang po ng tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, distinguished colleague, pasensya na po. Pero ilang beses ko na po sinasagot, yes, tinuturo, yes, ini-implement. Madam Speaker, But tanong po natin yung oras academic ng pagtuturo. dictates, Bakit po hindi academic yun na freedom. kayang magawa ng Commission on Higher Education? Madam Speaker, At Madam Speaker, ang pagtuturo po, hindi naman po yan pagdidikta. Again, ang mga kabataan po marunong mag-isip, hindi po kami kailangan diktahan. Ang kailangan po namin maayos na pagtuturo. Majority Leader. I move that we suspend the session for a few minutes. Session suspended.
Tatawagin ko talaga dito itong si Raul mga kabayan na ub-ub. Ang hirap kaya explain ng gonggong nito, hindi makaintindi. Ang klarong-klaro po sinabi ni Janet Garre mga kabayan, pero ayaw niyang intindihin. Gusto niya, parang siguro plano niya na gagawin po na major subject yung martial law mga kabayan. Baka tatawagin niya awareness of martial law major subject. Baka yan po ang kanyang plano. Gonggong to na itong si Raul mga kabayan. Iginit niya na gusto malaman ng lahat ng tao kung ano nangyari po sa martial law. Well, sinabi na nga po ni Garre na wala nang interesado dito sa martial law. Kasi ang ipinakalat na noon mga kabayan, kasinungalingan po yun, di ba? Kasi gusto niya kasi dito na yung Marcos ay ganito, ganyan, ganito kasama yung mga Marcos. Alam ko, yan po ang kanyang point. Pero ang point po ni Garre mga kabayan, hindi naman natin kailangan po na i-monitor po yung mga teachers na nagtuturo po ng martial law, kasi nga it's just a waste of time mga kabayan. Because it's up to the student kung paano nila i-absorb po or interesado ba sila o hindi tungkol dito sa martial law. Itong si Raul Manoy mga kabayan, sa pitikin tayo, gonggong na yan eh. Buti nga sa'yo. So nakikita natin dito mga kabayan na siya po ang totoong diktador, hindi po yung mga Marcos. Correct if I'm wrong, di ba? So anyways, bago mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, isa naman natin po at mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip natin mga commercials. Unahin natin po yung mga channel members, sila si Cosmo Defender, Pusong Inami, Sis Queen, Fizz Calante, Russell Teruel, Bia Bibar, and Mel Grace Holmes. Isa rin natin si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Hi to Kalapating Gala at saka shoutout sa mga member ng Hope of God Church Bohol Care Group. Hi to Jeriel Tolen of Cebu City and Rodolfo Ranada Rabor. Isa rin natin si Ryan Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Maiti Baisa, Erickson Tesmo Vlog, at saka sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte, and shoutout sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. And hi to Ashin from Cyprus, Belma De Luna and De Luna's family, Erickson Miguel and family, they're watching in Hawaii. Hi to Jelen Quezon, Evelyn Garcia, Rose Guevara, Princess Labra, Amy Asarino, Boss Estelia, Linda Lim, and hi to Bayani P. Tobias. Okay mga kabayan, as I promised, di ba sinabi ko sa aking intro na meron na po ngayon na kumakalat na picture, yung picture po ng OTS personnel na nagnakaw mga kabayan ng $300 doon sa isang Taiwanese. Di ba nung nakita natin yung CCTV, meron kasing nakatakip po sa kanyang mukha na black color mga kabayan. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo. Ito po ang kanyang mukha mga kabayan. Ngayon, i-clear ko lang po. Alam ko, marami po itong viewers na mga government workers. At saka, probably, meron po tayong viewers na nandyan po sa NAIA mga kabayan. Okay, hindi ko sinasabi dito, i-clear ko lang po, hindi ko sinasabi dito na ito ang totoong mukha niya mga kabayan. Bakit? Pero pagkos ito po'y kumakalat doon sa Twitter. Alam nyo lang po yung Twitter mga kabayan, lagi po yung nauna sa mga balita. Ulitin ko lang po, hindi ko gin-claim na yan po ang totoong mukha niya mga kabayan. Yan lang po ang kumalat na picture doon sa Twitter. So dapat lang po na sana yung mga nagbabalita po at saka yung gobyerno natin, kapag meron po mga insidente na ganyan, mga kalokohan mga kabayan, dapat ipakita po yung mukha. Katulad po doon sa mga snatcher, sa mga ibang mga kriminal mga kabayan, di ba ipinapakita po yung mukha? Pero bakit yung government worker, or hindi naman sa government worker, kasi mga outsource naman sila mga kabayan, well, bakit ayaw lang ipakita? Kasi may right po yung mga kababayan natin, yung mga Pilipino, dapat makita po ang mukha ng isang kriminal mga kabayan, di ba? Para makilala kagad natin, at saka para hindi po mapamarisan ng ibang mga natrabaho dyan sa NAIA mga kabayan, okay? So anyways, jump naman tayo po sa ating next topic tungkol dito sa sinasabi ko na may guilty mga kabayan sa kaso
Ito po yung kaso po ni Lorraine Badoy at saka ni Espiro Makabayan. Kaya lang medyo naguluhan kasi ako. 'Di ba? Last September 11, meron na po kasi inilabas na statement yung taga-Ombudsman Makabayan, si Martires. 'Di ba? Ayon po sa balita tungkol dito ni Lorraine Badoy at saka ni Espiro at saka yung si Parlade Makabayan, 'di ba? Binalita ngayon ng GMA, sabi dito, red tagging complaint versus Badoy, Parlade, Espiro dismissed. Na-dismiss Makabayan. Sabi po yan ng ombudsman na si Martires. Ngayon, kanina Makabayan, may desisyon po itong ombudsman at ang balita, Parlade, Badoy, napatunayang guilty sa red tagging. Di ba? Medyo nauguluhan talaga ko eh. Pero babasahin mo natin po yung balita Makabayan para meron po tayong konteksto. Sabi sa balita, napatunayang guilty ng ombudsman sina former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang opisyal na si Antonio Parlade Jr. at Lorraine Badoy sa red tagging. Dahil dito, winarningan sina Parlade at Badoy ng ombudsman. Kaugnay ito sa mga pahayag nila na nag-uugnay sa isang grupo ng mga abogado sa mga komunistang rebelde. Whereof, this office finds respondents Antonio Parlade at saka Lorraine Badoy guilty of conduct prejudicial to the best interest of the service and imposes upon them the penalty of reprimand pursuant to Rule 3. So, ang decision mga kababayan ng ombudsman, only a reprimand. Di ba ang reprimand parang sila a warning mga kababayan? Kasi ang ibig sabihin ng reprimand, that is a feeling with disapproval, yung ganun mga kababayan. So, meaning, a warning po ito. Pero 'di ba sabi na nga ng taga-ombudsman sinabi niya na there's no specific law na nagbabawal dito sa red tag mga kababayan. Ngayon, napaisip na Sir Ivan. So bawal na pala tayo mga kababayan na i-red tag natin yung mga membro ng mga PNA. Sila si Raul Manuel, sila si Brosas, si Castro mga kababayan at saka yung iba, yung anak bayan, sila si Renato Reyes, sila si Atom. So bawal na pala mga kababayan. 'Di ba? Mukha yatang ginanon tayo dito. Mawalan tayo dito ng freedom of speech. Kasi nga, klarong-klaro naman po kung saan sila ito kaalyado. So, bawal na pala natin silang i-read na makabayan. So, dapat mag-iingat na si Sir Ivan. ang pangalan natin, so sakto lang siguro na ginagamit ko rito ng word sa mga membro ng mga makabayan, yung mga kailang grupo ay PNA. Ganun lang, balik rin natin kasi kapag klaro makabayan, alam na, baka sabihin natin na red tagger si Sir Ivan. Di ba? Bawal na pala. So anyways, dito rin po tayo sa isang awareness na ibibigay ko sa inyo mga kababayan. Nangyari kasi ito dito sa Riyadh. Yung kasi di ba, ginagamit namin dito yung card na po na contactless mga kababayan. Yung ginaganon lang po, ipapakita ko lang dito. Yung ganyang card po doon sa mga, siyempre sa Saudi at saka doon sa US, ibang lugar, ganun na po mga kababayan, ganun na po ka-high-tech. Na instead na mag-swipe po doon sa isang portable na, hindi ko lang ang pangalan yan, portable ATM ba ang tawag niyan? Kung magbayad na tayo sa ating, sa ating mga groceries, sa kinakain, di ba, swipe sa mga kababayan. Ngayon, hindi na po swipe. Ganun lang po ka-easy. It's just a tap. Just a one tap lang mga kababayan, mababayaran na mo po yung magkano yung nabili mo. Ngayon, may nangyari po na insidente dito sa Riyadh. At ito po ay ilalahad na isang kababayan nating vlogger na nandito po sa Riyadh mga kababayan. So, for more details, let's watch this. What's up guys? Okay. Alam nyo may bagong modus dito sa amin ngayon. Okay? Yung mga locals ang gumagawa. Ito, pauwi na ako galing duty. Yan walang katao-tao. Actually, ang oras na ngayon ay 12:30 AM. Okay? Kasi dalawang sasakyan ang huminto sa akin. So yun walang sasakyan. Alam mo ang modus nila ngayon, ito siguro nangyayari sa ibang lugar dito sa Saudi Arabia na rin. Okay, para ma-aware na rin kayo. Bumili lang ako ng toothbrush. Okay, may huminto. Sabi nila, actually huminto yung sasakyan Tapos sabi niya, come. Tinatanong nila kung marunong daw ako magsalita ng Arabic o kaya kung English. Sabi ko English. Konti lang sa Arabic. Kunwari lang sabi kong ganun. Tapos, siyempre, nag-English. Eto kasama niya pa yung pamilya niya sa loob ng sasakyan. Madilim, hindi niyo ako makita kasi maitim ko. Kasama niya pa yung pamilya na sasakyan. Sabi niya, pupunta daw sila sa Jeddah. Ngayon wala daw silang pambili ng gasolina. Nagulat lang ako, maging mapagmatsyag kayo.
meron sila yung, alam yung tinatawag dun sa, yung laging pinagbabayaran sa mga store, yung ATM reader ba yun? ATM o yung bank reader, card reader, yung contactless card bank reader, mga ganun. Nilabas niya, tapos tinutok niya dito sa ano mo. Kadalasan kasi ito huwag kayong maglalagay sa bag nyo ng mga ATM. Diba, automatic yun, magbe-press lang sila ng amount. Tapos kapag nagsakto dyan sa ATM nyo, nagsakto dyan, tinapat lang yan dyan. Automatic kasi yan, kasi lalo na kapag yung ginagamit mo ay yung sa Bluetooth na, yung nasa-sense na talaga ng tinatapat lang yan dyan. Kabayan, mag-ingat ka. Kung maaari, huwag mo nang dalhin yung card mo kung may mga ganyan. Sa akin, naglagay siguro siya ng 100 na amount dun sa kanyang card reader. Wala namang laman yung ATM ko. Pasensya siya kasi purita ang lolo nyo. Ngayon, sabi ko, hindi lang isang tao. Tapos, after naman ng pag-ikot, ayun, may isa na namang tao, pupunta daw siya ng Damam. Sabi ko, ano bang modus ang meron ngayon dito sa local dito? Tapos, ayun nga, sabi ko, hindi, kailangan mabigyan ko ng awareness. Okay, kabayan, kung ikayo, una, nanghihingi sila ng cash. Sabi niya, kahit magkano lang daw, ganyan-ganyan. Nagkataon na ang dala ko lang is 10 real kasi pambili ko nga lang ng toothbrush. Okay? So, sabi niya, nagagalit pa siya. Isipin nyo yun, meron silang card reader, kabayan. May card reader sila. Yung tatapat lang dyan sa bag mo. Kaya, kasi sabi nila, may wallet ka ba? Sabi ko, wala akong wallet. Ito lang, bulsa lang. Ayun, tinatanong, huwag nyong ilalabas yung wallet nyo na may card kasi biglang ilalabas yung card reader machine. Yung itatapat nyo na lang dyan sa ATM nyo. Tapos, makukuhanan kayo ng pera. Ito, awareness po, mga kaibigan, mga kababayan. Ito, maging sa inyo, Baka hindi lang dito sa aming lugar nangyayari yan. Kaya, doble ingat. Kung maaari, wag nyo nang dalhin yan. Kung meron kayong maraming cash dyan mga maraming laman niyang ATM nyo, wag nyo nang dalhin para panigurado. Okay? Ingat po lahat. So alam niyo mga kabayan, experience ko rin yan dyan sa labasan lang. Nung night time kasi na bumaba ako, uminom ko ng kape mga kabayan, merong isang sasakyan kasi, katulad sinabi niya na buong pamilya nandun sa loob, isang lalaki, asawa niya, saka mga anak mga kabayan, nahingi po sila ng pera. Sabi nila pambayad daw ng ospital nila. Ngayon sabi ko, hindi ko nagdala kasi nga pangkapili yung dala kong pera mga kabayan, wala kong dalang wallet or even yung cards. Abay, nagalit ka agad. Katulad sa kanya, sabi niya kahit meron daw yung card, sabi ko wala akong dala. Ngayon, nakita mga kabayan na hawak-hawak nga yung sinasabi nga na parang portable contactless ATM ba yun? Iwan kong tawag niyan eh. Saka hawak-hawak nila, wala silang pera mga kabayan, pero meron silang hawak na ganun, talagang imposible eh. Well, hindi naman nauto si Sir Ivan, hinayaan ko lang, marami siyang sinabi na ganun. Hindi ko na pinakinggan mga kabayan, alam ko modus yun eh. So again, this is awareness para sa lahat, sa ingat-ingat po tayo. Lalong-lalo na dito po sa Saudi Arabia, sa lugar po ng sa Jeddah o doon po sa Dubai, sa Qatar, sa katsang lugar mga kabayan na merong contactless card, ingat pa tayo, okay? Sinaway siya na po natin si Maria Midanciplon, Leonardo Manansala, Edgar Loroco, Haito Rose Agonzaga, Mike Villanueva, Delia Domini, Alexander Eldefonso, Manolito Ventura, Bella Chu, Edwin Santos, and of course, Haito Bert Protasio, Roy Pahila, Lisa Marcos. Kano-ano ba si F. Lisa? And of course, hi to Celia Santino, Manolito Piñera, Arceli Guevero, Rene Ranua, Arturo Fontanella, Israel Akunin, Ampok Celio, and hi to Ma'am Maritel T. So yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, as the sun rises, I come before you with a heart full of gratitude.
Thank you for this new day and the opportunities it brings. Grant me strength, wisdom, and kindness to navigate its challenges. Bless my family and friends with your love and protection. May I live this day in accordance with your will, sharing love and spreading positivity. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang